Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa ating lahat, mga kapatid. Isang magandang araw pong muli, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Muli po na sa tulong ng Diyos, anumang oras po kaming nakakarating sa inyong mga lugar sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International sa isa pang pagkakataong mayroon tayo upang ngayon pong gabi ay may pagpatuloy ang atin pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, saan man kayo naroroon ngayon. Tayo po ay magpapatuloy, salamat sa Diyos, meron tayong panibagong araw para ang kanyang aral ay ating lubusang maunawaan. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay at gusto ko lang pagtuunan ng kaunting oras itong ating natanggap na tanong. Meron pong isang nagtanong, si kapatid na Mirna Bukirin de los Santos. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung kanyang tanong. Brother Eli, tanong ko po kung kasalanan po ba ang may limitasyon po kasi ang pagtulong ko sa kapatid ko. Kasi po minsan pansin ko po inaabuso na din nila ako. Alam nyo yung pagtulong, siyempre nilalagyan nyo ng kumbaga parang hindi ko alam kung paano ko tatawagin sa Tagalog ngayon. Yung ano ba magandang salita para sa ganon? Yung pagtulong, parang kinakapa mo yung tinutulungan mo kung sasapat o hindi ang itinutulong. Kasi ang pagtulong po, pagbibigay ng kaginhawahan sa tinutulong o sa tinutulungan sa isang paraan na hindi naman kukulangin yung tinutulungan. Kasi kung tutulong tayo, dapat yung ating tulong maging sapat doon sa purpose ng ating pagtulong. Ganon po yung salitang pagtulong sa Biblia eh. Nasasapatan yung pangangailangan ng tinutulungan. Kung halimbawa parang inaabuso, hindi naman masama na ang tumutulong, kalkulahin niya yung kanyang itinutulong. Kasi sa Biblia, meron pong mga diwa na itinuturo ang Diyos sa ating lahat na gaya noong tumulong ang mga kapatid kay Pablo na galing sa Macedonia at saka sa Filipos, tinulungan nila ang Apostol Pablo ng sapat. Basahin natin ang 4:15 ng Filipos. Kapatid na Daniel, tuloy-tuloy natin. At kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapwat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana
ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Nakatanggap si Pablo ng tulong sa mga taga-Pilipos, mga kapatid. Sabi niya, nung matanggap niya, meron ako ng lahat ng bagay. Sumasagana ako, busog. Palibhasa'y tumanggap ako kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo. Nang tulungan siya ng mga taga-Pilipos sa pangangaral niya ng Ebanghelyo, sapat naman ang itinulong ng mga kapatid sa Pilipos. Kaya sabi niya, pupunan ng aking Diyos ang mga pangangailangan ninyo sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatiang na kay Kristo. At isa sa mga itinuro ng mga apostol, yung nasa 20:35 ng Gawa. Basahin natin, kapatid na Daniel. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang Panginoong Hesus may aral, mapalad ka pag nagbibigay ka o tumutulong ka kaysa doon sa tumatanggap. Ngayon, sabi mo, baka inaabuso ka, ang ibigay mo yung sapat na kailangan niya. Yun kasi ang katutubong batas ng Diyos Doon sa Deuteronomio, meron tayong mababasa sa Kapitulo 2, ba yun? Nakalimutan ko yung talata na pagka ikaw ay magpapautang, bibigyan mo yung iyong kapatid, oo yun, 15:8. Kundi iyong ang bubukhin ang iyong kamay sa kanya at iyong ang pauutangin siya ng sapat sa kaniyang kailangan, sa kaniyang kinakailangan. Ayun, pautangin mo ng sapat yung nangangailangan, no? Kasi kung bitin, parang hindi mo natulungan. Ganon din yung pagbibigay, siyempre, sinasapatan mo. Pero kung inaabuso ka, may karapatan ka naman na bigyan ng disiplina ang tinutulungan mo, kapatid. Meron pa isang tanong doon sa kapatid na Patrosenia, medyo may edad na rin ito. Kapatid na Daniel, pakibasa mo. Brother Eli, yung galit ko masyadong malaki na. Minsan po alam ko nag-iiba na ako. Mahirap pong ipaliwanag, Brother Eli. Maraming beses na po akong nagpadoktrina. Pero hindi ko po alam bakit may nangyayari sa akin pag malapit na ako matapos. Takot ako sa kanya, pero hirap po akong lumapit sa kanya. Tulungan niyo po ako. Alam mo, kapatid, kaya hindi ka natutuloy, may satanas, may diablo meron sa yung demonyo. Habang may galit ka na nananatili laban sa kapwa. Ako may galit din Ang Diyos may galit din. Ang Diyos nga araw-araw nagagalit doon sa mga sa mga masasamang nangyayari. Pero ang Diyos, siya, ang kinakagalitan niya, yung masama, yung tao mahal niya. Kaya nga yung taong masama, pinagbabalik loob niya Basahin natin ang 7:11 ng awit, kapatid na Daniel. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Meron siyang galit araw-araw dahil mayroong mga ahente ng kasamaan na gumagawa ng masasama. Ang Diyos ay galit sa masama. Tandaan nyo,
Ang Diyos ay galit sa masama. Kaya kung nagagalit ka sa masama, hindi ka dun sa tao magagalit. Yung ginagawa niyang masama ang kinakagalitan mo. Pero yung tao, gusto mo na magbago kasi mahal mo yung kapwa mo tao kahit pati yung iyong kaaway. Kaya masasabi ko, kapatid, na matanda ka na rin, Patrusenia, 54 anyos na. Kaya hindi ka natutuloy, may nakatirang demonyo sa'yo pagka lagi kang galit. Yung galit sa demonyo yun eh. Yung sinasabi sa Santiago, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos sa 1:20 ng Santiago. Galit ng tao yan. Ang galit ng Diyos iba. Ang galit ng Diyos dun sa ginagawang masama. Pero yung gumagawa ng masama, naaawa siya ron, alam niya, biktima lang ni Satanas yun. Kaya yun, kanyang pinagbabalik loob, tinuturuan niya ng aral para umalis doon sa ginagawang masama na kanyang ikinagagalit. Ako rin meron nakakaramdam ng galit doon sa mga pastor na alam ko nililigaw ang kapwa. Galit ako sa mga ginagawa nila. Pero yung pastor, marami ng pastor na naanib sa aming samahan eh. Dati nga, galit din sa akin yung mga pastor. Pero nung nakita kong gustong sumampalataya, magpakabuti, tinulungan ko pa yung mga pastor eh. Marami akong miyembro ng pastor ng iglesia ni Manalo, mga ministro, na napagkagastusan ko pa eh, ng sarili kong pera para matulungang makaalis sa mali. Marami na po mga pastor ni Manalo, mga ministro ni Manalo. Kaya galit sila sa akin eh. May mga ministro sila sumama sa akin eh. Hindi ako galit doon sa mismong pastor. Galit ako doon sa ginagawa nila na nung tanggapin nilang mali sila, napamahal naman sila sa akin. Ganun ang Diyos eh. Pero ikaw, sabi mo, meron kang galit na masyadong malaki na. Alam mo yung may malaking galit, si Satanas yun eh. Doon sa Apokalipsis 12:12, ganito nababasa. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya. Ang diablo, bumabay ka na may malaking galit. Ang may malaking galit laban sa tao, yung diablo eh. Kaya sabi, sa aba ng lupa at nakanan dagat, sapagkat ang diablo bumaba sa inyo, may malaking galit. Malaki galit ng diablo sa tao. Kasi gusto niya ang tao mapahamak na rin na kasama niya dahil sa paglabag sa Diyos. Alisin natin yung malaking galit sa ating puso. Pinapaalis ng Diyos yan eh. Hanggang meron yan, kapatid, hindi ka magtatagumpay makalapit sa Diyos. Magpatawad ka kasi ang galit, nanggagaling yan sa hindi pagkaawa, hindi pagpapatawad, hindi pag-unawa. Diyan ang gagaling ang galit eh. Sabi nga nung kanta ni kung may pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Sino bang kumanta nun, kapatid na Daniel? Si Anthony Castello po, kapatid na Eli. si Anthony Castello. Dan dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Dahil sa pag-ibig, tayo ay may puso. Yung kanta na yon. Pagka may pag-ibig, mawawala ang galit sa mundo. Ang may dala-dala ng galit sa mundo, si Satanas eh.
Kaya pinag-aaway-away ang tao, mag-asawa, magkakapatid, nagdidimandahan, nagpapatayan dahil dyan sa galit. Pero kung meron tayong pag-ibig na sa kapwa, magalit tayo dun sa masama, pero yung kapwa na nabibiktima ng masama, ibigin natin, bigyan natin ng chance na makapagbagong buhay, maaalis yung galit. Kaya may problema ka, kapatid na Patrosenya. Naawa ako sa iyo, matanda ka na rin. Yang galit, pinanggagalingan niya ng stroke. Pinanggagalingan niya ng sakit sa puso. Pinanggagalingan niya ng malulubhang sakit. Habang yan ay nananatili sa ating puso, marami kang mga sakit na iniipon sa katawan mo. Basahin natin ito, kapatid na Daniel, ang the effect of the anger. Medical and psychological research has shown that no matter how much you exercise or eat correctly, you are putting yourself at risk if you do not manage your anger. Anger causes a widespread negative effect on the body. Ayun, kahit mag-exercise ka, kumain ka ng mga healthy foods, tama ang pagkain mo, tama exercise mo, tama ang iyong pagtulog, pero pagka may galit ka, it causes widespread negative effect on the body. Sinisira mo ang katawan mo dahil sa galit na nasayo. Tanggalin mo yan, kapatid. Ang Diyos nga hindi nga nagkakasala ang Diyos, nagpapatawad Siya, hindi siya nagkakasala, marunong siya magpatawad. Tayo, nagkakasala tayo, ayaw kang magpatawad. Huwag kang magagalit sa akin, nagkakamaling masyado ikaw. Isa pang tanong, yung Dominic Tario, kapatid na Daniel. Sabi po dito, Brother Eli, may tanong po ako. Matagal ko na po kasi napatawad yung kapwa ko, pero ngayon bigla ko na lang naalaala yung mga kasalanan niya sa akin. At nag-iiba po yung mood ko. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Alam mo, kapatid, ang kahulugan ng pagpapatawad, kakalimutan mo na. Pagdarating uli sa alaala mo, kakalimutan mo yon. Alam mo, ang Diyos, kapatid, ang Diyos merong perfect memory. Eternal ang memory ng Diyos, ang kanyang pag-alaala. Walang nakakalimutan ng Diyos Tandaan natin yon. Hindi lumilimot ang Diyos. Sa isa sa isjis ng Ebreo, ganito nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ayon, ang Diyos hindi liko upang limutin yung mga gawang mabubuti na ginawa natin. Hindi malilimutan ng Diyos lahat ng ginawa nating mabuti. Pero alam nyo, bagaman siya, may kakayahan siyang wag makalimutan ng lahat ng bagay, pero siyang perfect memory. Pagdating sa nagpatawad na siya, kinakalimutan niya na Basahin natin ang 8:10 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Sa At 12. sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ayon, ang kasalanan nila, hindi ko naaalalahanin pa. Pag nagpatawad ang Diyos,
kinakalimutan niya na yung kasalanan mo. Para bang walang nangyari, ganun siya kung magpatawad. Back to zero. Ikaw, sabi mo pinatawad mo na, tapos naalala mo uli. Papaalala sa'yo ng demonyo para magalit ka uli. Ganun ang paraan niya eh. Pero ang Diyos naman, sinasabihan ka, kalimutan mo na. No? Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman naming nagpatawad sa mga may utang sa amin. Kung magpatawad pala ang Diyos, yung kanilang kasalanan, di ko naaalalahanin pa. Kung biro mo, kakalimutan niyang todo, ganun tayo dapat magpatawad. Sana naunawaan ninyo. Umpisa na tayo uli, kapatid na Daniel, sa ating pag-aaral ng doktrina ng Panginoon Kristo. Ito lang ay aking gustong huwag maiwanan kasi napag-aralan na naman natin kasi yung ukol sa pagpapatawad eh. Ngayon, ang atin pong pag-aaralan para tayo ay yumaman sa pananampalataya, yumaman tayo sa kaalaman sa bawat salita, gaya nung nabasa na natin, ano. Mabuti basahin na natin uli sa 1:5 Korinto. Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman. Ang mga kaanib sa iglesia nung una, ang karamihan, pobre, mahihirap. Pero ginawa ng Diyos, pinayaman sila. Saan sila pinayaman? Sa pera, sa pangungurakot, hindi ganon. Kayo'y pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, sa lahat ng kaalaman. Basahin natin ang 2:5 ng Santiago. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at Upang maging mayayaman sa pananampalataya. Ang sabi ng Diyos, pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. Hindi kagaya ng tinuturo ng mga pastor, yayaman daw, magkakaroon ng kotse, ng sports car, magkakaroon ng yate, mga gunggong yung mga pastor na yan. Ang pinayayaman ng Diyos sa mga taong kanyang tinatawag, yung pananampalataya, yung kaalaman, yung salita ng Diyos sa puso, yung ating kaugnayan sa Diyos, yung kayamanang ukol sa langit, doon tayo pinapayaman ng Diyos. Hindi dito sa kayamanang ukol sa lupa. Kasi kung minsan yung kayamanan sa lupa, nakakapagpasama sa tao yan eh. Pero yung kayamanan sa pananampalataya, nakakapagpabuti yun. Yung kayamanan sa salita, yung kayamanan sa kaalaman sa Diyos. Diyan tayo dapat yumaman. At para maganap yan, mayroong isang aral ang Biblia na pag-aaralan natin mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon. Ang ating pag-aaralan, yung sinasabi ng Apostol Pablo sa Gs 25 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayon, maliwanag na merong aral ang Diyos, may utos, na mag-aaralan tayo, mangag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Habang palapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Lalo tayong dapat na
magpursigi at magbigay ng effort sa pag-aaralan, mga kapatid. Kaya nung mauso itong lockdown sa buong mundo, pinagsikapan namin ng kapatid na Daniel sa tulong ng Diyos na magkaroon na araw-araw ng pag-aaralan. Meron tayong araw-araw na Bible exposition, Bible study. Araw-araw po yan, wala pong pahinga yan. Lunes hanggang Linggo. Kasi yun ang salita ng Diyos, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Malay natin, baka itong dumating na salot na ito, warning na ng Diyos ito sa sangkatauhan, na matuto tayo ng pagkilala sa kanyang mga aral. Meron pong aral na dapat tayong masunod para makapag-aralan tayo ng salita ng Diyos. Ang ating nabasa, sabi ng salita ng Diyos, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Yung mga iba, ayaw nakikipagkatipon. Wala silang panahon sa pagkakatipon ng Kristiyano. Yan po'y aral, yung gathering together, yung magkaroon ng pagsasama-sama o pagkakatipon. Na yan pong pagkakatipon, hindi lang naman present sa, ang ibig sabihin yan nakakapagkatipon ka, physical lang lagi. Meron naman pong pagkakatipon, gaya ng ginagawa natin ngayon, na kung nga lockdown, meron tayong pagkakatipon sa social media, sa internet, sa pamamagitan ng telebisyon, at sa atin pong ginagamit na paraan, pati satellite. Meron po tayong 7 satellite providers sa buong mundo. Kaya meron pong kakayahan ang Church of God International, ang Iglesia ng Diyos na ating pong pinagsasama-samahan, may kakayahan tayong magkatipon kahit hindi tayo magkakasama sa isang lugar. Sa lahat ng panig ng mundo, nakakaroon ng pagkakatipon ng kapatid. Ang atin pong mga satellite providers, siguro mas mabuti basahin natin sa kanila, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, kino-cover po tayo ng NSS 806 sa North at South America, Europe at North Africa. Samantalang ang Star 1C2 naman po ay redundant natin sa South America at ang Galaxy 19 ay nagko-cover ng Mexico, North America, USA, Canada at ang Caribbean. Ang Eutelsat Hotbird 13A po ay nagko-cover din sa Europe, sa Middle East at ganun din sa North Africa. Ang Thaicom 5 naman po ay nagko-cover ng Asia, Middle East, Europe, Africa, Oceania, kasama po ang Australia. Samantalang ang MiaSat 3A naman ay nagko-cover sa Asia, Middle East, Eastern Africa, Oceania, kasama din po ang Australia. Ang SES-4 ay nagko-cover naman po ang kanyang footprint sa Africa, Europe at Middle East. Mayroon din po tayong English at Portuguese channels na nagbo-broadcast ng 24/7, kapatid na Eli. Yan po ay sa pagtutulong-tulong ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos na ipundar yung ganyang facilities para sa ating pagkakatipon na nagaganap sa buong mundo araw-araw na ginawa ng Diyos. Kahit sinong kapatid pwedeng makipagkatipon via satellite, via internet, at sa telebisyon, sa iba-ibang kaparaanan merong pagkakatipon. At yung pagkakatipon po kasi utos ng Diyos yan Utos ng Diyos.
Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, sabi ng Biblia, gaya ng ugali ng iba. Kundi ang layo ng pagkakatipon, mangag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Basahin natin sa 6 na wika ito. Nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagkatigom, sumala sa batasan sa uban, kundili magtinambagay ang usaw-usa, ug labi na gayod kung ginatan-aw ninyo nga nagakahaduol ang adlaw. Eta titikusan ingke katang sariling pamitipon miabe-abe, antimoing ugali rading mapilan. Nunge miyuyusukan tamo ing metong at lalo na nung akakit yung lalapit na ing kayaldawan. Adita ibaybayan dagiti panagigimong tayo, kaas iti kadawyan dagiti dadduma. No diket agbibinnalakad tayo, ket nang nangruna gaputa makitayo nga umas asideg ti aldaw. Nadai pagpabayaan an satong pagturutiripon, siring kan kaugalian ni nagkapira, kundi na magpasaradol-sadol kita, asin lalo na tanahihiling nindo na an aldaw naghaharani. Nga dili naton pagpabayan ang aton pagtilipon sing tingob, subong sang kinabatasan sang iban, kundi nagalinay-gayay ang isa kag isa, kag labi pagid sa ginatanaw ninyo nga nagapalapit ang adlaw. Ayan, utos po talaga yan ng Diyos. Nasa lahat ng Biblia. Ang nakakalungkot sa Katoliko, araw-araw may misa yung pare. Araw-araw yun. Walang araw na walang misa, isang araw lang na hindi nagmimisa. Ang araw lang na walang misa, yung Biyernes Santo. Pero araw-araw may misa ang mga pare. Kaso, mga miyembro, ayaw naman pumunta kasi naiinip. Sabi nga nung nabasa ko noong mga 20 years ago, sa Pilipinas, 80% ang Katoliko. Kung 100 milyon tayo, 80 million ang Katoliko sa Pilipinas. Kaya lang, ang sabi nung ulat, wala pang 10% ang nagsisimba. So kung 80 million sila ng mga Katoliko sa Pilipinas, wala pang 8 milyon yung nagsisimba. Wala pang 10%. Makikita mo naman talaga maraming tao kaysa sa mga mall, sa mga pasyalan, pati nga pag mahal na araw, maraming tao dun sa beach kaysa sa simbahan Dahil nga, hindi naturuan ang mga Katoliko nung tamang pagkakatipon na ang layon mag-aaralan sa isa't isa. Sabi nung Katoliko, wala naman ako narinig na aral Puro atake ka kay Duterte. Ganon. Minsan politika, maririnig mo doon sa pulpito ng pare. Kaya ang mga tao, wala silang interes. Pero sa ating pagsasama-sama, mga kapatid, obligasyon natin ang makipagkatipon. Wala lang tayo ngayon na pagkakatipong physical kasi bawal nga sa lockdown para maiwasan ang pagkakalat nitong epidemya na ito. Naunawaan ko naman yung intensyon ng pamahalaan Yung mga tutol ng tutol, may mga pastor pat mga pare tutol. Gusto yata yung mga miyembro nila magkahawa-hawa na lahat at magkamatay na. Itong mga pastor na pinagigiitan yung pagkakatipon dahil wala raw silang koleksyon. Walang nag-aabuloy.
hahangarin mo yung abuloy ng miyembro mo. Hindi mo naman pinagmamalasakit na baka kumalat ng kumalat ang sakit. Mahihirapan yung miyembro, no? Kagaya nga dyan sa Pilipinas, nagbalita ang nung nakaraang mga ilang buwan na punong-puno na raw ang mga ospital, ang Makati Med, ang Medical City, ang San Lucas. Nilagay nila sa dyaryo, puno na sila, hindi na sila tatanggap. Hindi ba mahirap yun na sa mga tao na magkahawa-hawa, wala namang ospital ng tatanggap. Pwede mamamatay na lang sa bahay pagka walang maggagamot. Ganun ang nangyayari. Kaya naunawaan natin yung intensyon ng lockdown para wag nang kumalat. Gaya nung ginawa ng New Zealand. Ang New Zealand po ngayon, ang kauna-unahang bansa sa buong mundo na sinasabing free na sila, COVID-free na ang New Zealand, na nakontrol nila ang paglaganap nitong sakit na ito sa kanila, yung New Zealand. At malapit na ring makontrol ng Ireland dahil sa kanilang ipinatupad na lockdown. Kasi mamamatay naman yung virus kung halimbawa may yung taong merong virus, nalabanan ang katawan niya yung virus mamamatay. Kung hindi na naisalin sa iba, mawawala yung virus dun sa lugar na yon. Yan po ang nangyari sa New Zealand. Yung Prime Minister ng New Zealand, babae yata yun naging stricto sa pagpapatupad na wala ang infeksyon at ang kasunod yata ngayon yung Ireland na paunti-unti na lang na nawawala na. At salamat din dahil nananalangin nga tayo sa global prayer na sana malunasan ito. Kahit wala pang vaccine, talagang hindi naman ang vaccine ang pag-asa natin Ang pag-asa natin yung magagawa ng Diyos kung tayo ay susunod sa paraan ng Diyos. Kasi yung pagla-lockdown, paraan ng Diyos yun Pagka mayroong salot, ayaw ng Diyos palabasin yung kanyang mga anak sa bahay. Yun, napag-aralan na po natin yan, ayoko na lang ulitin dahil maubos ang oras. Ang punto ko po, mga kapatid, ngayon wala tayong pagkakatipong physical. Yun po, utos ng Diyos yun. Pero kung wala yung physical, nagagawa natin ito technologically, nagkakatipon tayo. Kagaya ngayon, ang atin pong mga nakikipagkatipon sa atin araw-araw, humigit kumulang nasa mga 120,000 tao na halo-halo lang, di na natin alam kung sino-sino sila. Dahil nakikita lang natin yung numero ng mga nakikinig sa pamamagitan ng internet, sa social media, sa Instagram, sa YouTube, at kung ano-ano pang mga social media sa iba-ibang panig ng mundo. Awa ng Diyos, humigit kumulang 125,000, 125,000, umaabot ng 130,000. Hindi natin alam bilangin yung mga nasa satellite, yung nasa mga telebisyon, hindi natin alam bilangin. Pero yung nasa internet, nakakapagkatipon po tayo ngayon, hindi physically, kundi technologically sa pamamagitan ng technology. Pero pag-aaralan po natin ngayon yung pagkakatipon, yung paraan ng pagkakatipon. Pagka nagkakatipong physical ang mga kapatid sa iglesia, gaya nung una, nagkakatipon sila. Ang kadalasang pagkakatipon nila, araw ng linggo, yung first day of the week, unang araw ng sanglinggo.
Basahin natin ang Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20, versikulo 7. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ayon, hanggang hating gabi, nagkakatipon sila. Oh. Unang araw ng sanlinggo. Hindi po yan Sabado, gaya ng iginigiit ng mga Sabadista. Hindi po yan Sabado. Ang madalas na pagkakatipon nila, unang araw ng sanlinggo, doon din sila nag-aabuluyan, nagkokoleksyon para itulong sa mga pangangailangan ng mga kapatid sa iglesia. 16:1 hanggang 2. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Kaya yung koleksyon ng ambagan, nagaganap din pala yun nung unang siglo, unang araw ng sanlinggo. Sabi ni Pablo, gawin ninyo ang iniuutos sa iglesia ng Galacia, sabi niya sa mga taga-Korinto, na tuwing unang araw ng sanlinggo. Tuwing unang araw ng sanlinggo. Ang unang araw po ng sanlinggo, linggo yon, hindi Sabado. Kasi ang Sabado ang ikapitong araw. Kaya yung mga Sabadista na hanggang ngayon pinipilit unang ng Sabado, doon daw ang pagkakatipon, doon daw ang dapat na pagsamba. Yung Sabadista, napakasinungaling ng mga pinuno niyan. Huwag kayong paloko, mga Sabadistang kaanib. Niluloko lang kayo ni Ellen G. White. Pagka nagkatipon kayo at sumamba kayo ng linggo, kayo ay matatatakan ng hayop. You will receive the mark of the beast. Ito sabi ni Ellen G. White. Pakinggan nyo ito. Ito po sa kanilang publication, choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ayan, ito po nasa libro Seventh-day Adventist Believe, page 167, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Ang sabi po dyan ni Ellen G. White na pinuno nila noon, choosing to worship and honor Sunday, na pag ikaw daw ay nagsumamba at nagkaroon ng pagtitipo ng Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship, will receive the mark of the beast, sabi nila. Na matagal nilang itinuro yan. Matagal ng aral ng Sabadista yan, magdadalawang taon na yan. Pagka raw sumamba ka ng linggo, ay magtatanggap ka raw ng tatak ng hayop ng Antikristo. Nung mapunta ako sa Brazil, sabi ko, manluloko talaga itong mga Sabadistang ito. Sa Pilipinas kasi, Sabado sila eh. Dito pala sa Brazil, sumasamba sila ng linggo. Pakinggan nyo, ito sa screen, tingnan nyo. Ito po nandoon sa kanilang kapilya sa Minas Gerais sa Brazil, doon sa Poços de Caldas. Nangaral po kasi ako dyan. Awa ng Diyos, meron po tayong mga kapatid dyan, may lokal tayo dyan.
Nabasa ko ba naman doon sa kapilya nila, nakalagay, Novo Tempo. Bagong tempo. O ang tawag sa tempo sa Tagalog, kapatid na Rodel. Oras po, oras. Bagong oras, sabi niya. Horarios de culto, time of worship. Sabado, alas 9 ng umaga. Kulto Joven o pagsamba ng kabataan ay alas 5 ng hapon. Tapos, Domingo, Linggo, alas 19:30. Ibig sabihin yun, 7:30. Quarta-feira, 19:30. Aba, ito palang mga sabadista rito, nagkakatipon ng linggo. Itinuro ni Ellen G. White, pagka ikaw sumamba ng linggo, tatanggap ka ng tatak ng Antikristo. Hindi ba panloloko yan? Akala nung mga tao, akala ko rin, wala silang pagkakatipon linggo. Meron din pala. At dito sa aming tinitirahan, meron silang kapilya rito sa Virgin Grande, sa Florianopolis. Ang pagsamba nila ng Domingo o Sunday ay alas 8 ng alas 8 ng gabi. Manluloko ka ako itong mga walang hiyang sabadistang pastor na ito. Niloloko ang kapwa-tao ng harapan. Pag sumamba ka ng linggo, meron daw, tatanggap ka raw ng tanda ng Antikristo. Sumasamba sila ng linggo. Di pa maliwanag na panluloko yan. Mga sabadista dyan sa Pilipinas, ingat kayo. Mabiktima kayo ng kasinungalingan ng Iglesia Sabadista. Hindi po totoo na ang pagkakatipon Sabado lang. Hindi po totoo yan. Ang mga apostol madalas nagkakatipon Linggo. Doon pa nga sila nagko-koleksyon nag-aabulo yan Basahin natin ang isa pang talata sa Juan. Ganito ang sinasabi sa 20:19 ng Juan. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Kita nyo? Kinahapunan ng araw ng unang araw sa linggo. Araw ng linggo yon, hapon. No? Nakapinid yung mga pinto, nagkakatipon yung mga alagad. No? Magkakasama sila dun sa isang lugar. Dumating ang Panginoong Jesus. Sabi, hoy, ba't kayo nagkakatipon ng linggo? Magkakaroon kayo ng tatak ng hayop. Ganun ba ang sabi ni Kristo? Hindi. Pagpasok niya doon sa lugar kung saan nandun yung mga alagad, araw ng linggo ng hapon, sabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Hindi niya binawal na magkatipon ng linggo. At ang katunayan, nung makapanhik sa langit ang Panginoon Kristo, nung makapanhik siya sa langit, abay, ang mga alagad ang ginagawang pagkakatipon ganito nasa 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Tingnan ninyo, ito ba hindi nabasa ng Sabadista? Na nung araw, nagkakatipon sila araw-araw sa templo. Mga unang Kristiyano.
Kasi wala namang aktibidades no na marami ang tao eh. Pagkakain ng hapunan, wala na, matutulog ka na lang. Wala naman telebisyon na panonoorin. Wala naman pupuntahan ng mga kung ano-anong mga kalayawan. Walang telenovela. Kagaya nung nangyayari ngayon. Kaya ang mga tao galit sa lockdown. Kasi marami silang activity, magna-nightclub, magkakabaret, kung ano-ano. Yung mga Kristiyano nung araw, ang ginagawa nila, araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Ano ba kahulugan ng araw-araw? Di kasama linggo ron. Tapos pag nagkatipon daw ng linggo, sabi ni Ellen G. White, tatatakan ka ng tatak ng mark of the beast. Katarantaduhan nyo, napakawalang hiyan itong mga tagapagturo ng Sabadista. Saan nyo napulot yung aral na yan na pag nagkatipon ng linggo magiging antikristo ka, tatatakan ka ng tatak ng hayop. Hindi totoo yan ba't yung mga unang Kristiyano araw-araw nagkakatipon? Pag sinabing araw-araw, kasama linggo ron. Para sabihin nyo, Sabado lang, panluloko sa kapwa yan. Yang Sabado, utos yan sa Israelita na magpapahinga sila tuwing ikapitong araw, tuwing Sabado. Ba't sila magpapahinga? Kasi naalipin sila sa Ehipto ng 400 taon, walang pahinga. Araw-araw silang inaalila ng mga Ehipsyo, yung ni Paraon. Kaya para bigyan sila ng Diyos ng pahinga, nung alisin na sila ni Moises doon sa Ehipto, dinala sila sa lupang pangako sa Kanaan, binigyan sila ng Diyos ng isang memorial na sila magpapahinga pag Sabado. Sino? Yung naalipin sa Ehipto. Hindi kasama Pilipino riyan, mga katarantaduhan namang aral yan. Deuteronomio 5:15. Pakinggan nyo. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. At sila inutosang magpahinga ng Sabado. Kasi naalipin kayo, aalalahanin mo, nang alipin kayo sa Ehipto. Inilabas kayo doon ng Panginoon sa magitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya nga kayat Yun ang dahilan. Kaya iniutos sa inyo na ipangilin ng Sabat kasi naalipin kayo 400 taon wala silang kapahi-pahinga. Yung kanilang lahi masyadong inapi. Kaya para magkaroon sila ng ginhawa, binigyan sila ng isang araw ng kapahingahan, Sabado. Sa Israel yan, hindi para sa atin ngayon yan. Sa Israel yan, batas yan ni Moises. No? Tinuro ni Moises yan sa Israelita. Pero pagdating ng panahong Kristiyano, hindi na yan ang batas na magpapahinga ka tuwing Sabado. Hindi na po batas yan. Basahin natin ang 7:12 ng Hebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Pinalitan si Moises bilang saserdote. Ang pumalit si Kristo. Kailangan palitan ang kautusan, sabi ng Biblia. Anong katunayang ang Kristo na ating saserdote, hindi na si Moises? 3:1 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Nakakita nyo, mga kapatid, si Kristo, inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises.
Pinalitan na si Moises, sino ngayon ang dapat natin sundin? Si Kristo, hindi na si Moises. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. Pakinggan nyo. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi na batas ni Moises ang umiiral. Hindi ka na magsasaba-sabado. Hindi na yon. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat sumasampalataya, inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Wala na yung kautusan ni Moises. Yung pag-iingat ng Sabado, tinanggal na ni Kristo yon. Si Kristo nga hindi nangingili ng Sabado tsaka mga alagad Kaya nga gustong patayin ng mga Sabadista Basahin nga natin yan sa 6 na wika. Og pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mutuo, gipakamatarong gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini wala kamo pakamatarunga pinaagi sa kasuguan ni Moises. At king pamamilatana, ing balang metong amaniwala matanggap yang banal karing anggang bage, nung nuka rin malyaring matanggap banal king ulining kautusan ng Moises. Ket dagiti isu amin adi kay nahustipikaran gapoy tilinteg ni Moises. Gapo kenkwana mahustipikaran amin ang mamati. Asin huli sa iya, ang lambang minatubod, pinapakang matano sa gabos na bagay, na dai sa indo mapapakang matanosan kan katugunan ni Moises. Kag paagi sa iya, ang tagsa-tagsa nga magtuo, ginapakamatarong sa tanan nga butang. Diin, hindi kamo mapakamatarong paagi sa kasuguan ni Moises. Kaya yung batas ni Moises, hindi yan ang batas sa panahong Kristiyano na mangingiling ka pa ng Sabado. Hindi yan, mga kapatid. Kahit araw-araw, pwede tayong sumamba sa Diyos. Gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Hindi nga sila nangili ng Sabat Pati si Kristo, di nangili ng Sabat Basahin natin ang 5:18 ng Juan. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayon, sabi ni Juan, ang nagpaliwanag si Juan na ebanghelista, dahil dito pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Galit ang mga Hudyo kay Kristo pag tinatawag niyang ang ama at siya, mag-ama sila, binabato siya. At pagka nangingilin siya ng Sabat o pagka gumagawa siya ng bagay sa Sabat, nagagalit ang mga Hudyo. Basahin natin yung bandang itaas niyan. Sa 5, at nagpagaling kasi siya ng araw ng Sabat, nagagalit pa yung mga Hudyo. 5, lagay nga natin ng 14, kapatid na Daniel. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kaniya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapwat, sinagot sila ni Jesus, "Hanggang ngayon gumagawa ang aking ama
at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Nung sabihin ni Kristo na hanggang ngayon, hanggang Sabado, kasi nagpagaling siya ng Sabado nagagalit mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, hanggang ngayon, sa araw ng Sabado, ang aking ama gumagawa at ako'y gumagawa. Pareho kami nagtatrabaho ng Sabado. Nagalit yung mga Hudyo. Kasi sinira niya ang araw ng Sabat. Gusto siyang patayin. Kaya yung aral ni Ellen G. White, na hindi kailanman pwedeng maging totoo yung Sabadista na yan, kasinungalingan niya na Sabado lang ang pagkakatipon, sila'y nagkakatipon din ng linggo. Panlulokong malaki sa tao yung ginagawa ninyo. Mahiya kayo sa balat ninyo, mga pastor ng Sabadista. Maawa kayo sa miyembrong naloko nyo. No? Mga kapatid na Sabadista, mag-isip-isip kayo. Ang pagkakatipon, utos yan. At yan po pwedeng maganap anumang araw ng sanlinggo. Hindi Sabado lang. Ang katunayan, mga unang Kristiyano, mas madalas nagkakatipon sila linggo Doon nga sila nagko-koleksyon Yun ang utos ni Pablo sa kanila na iniutos sa mga iglesia. Inutos sa Galacia, inutos sa Corinto. Linggo yan ginaganap. Ngayon, tayo sa ating panahon, sa iglesia ng Diyos, pwede tayong magkatipon anumang araw kasi ang ating kultura ngayon ng mga tao, iba-iba na. Halimbawa, yung mga kapatid nating nakatira na sa Saudi Arabia, no? Doon po sa Saudi Arabia, ang kanilang holiday doon ay Biyernes. Hindi sila pwedeng magkatipon ng linggo ron. Hindi rin pwede Sabado ron. No? Kasi ang Biyernes ang holiday. Pero Sabado at saka Linggo, may trabaho ron. Kaya ang mga kapatid doon sa Saudi Arabia, nagkakatipon Biyernes. Ganon din sa Dubai. Mga kapatid doon, nagkakatipon Biyernes. Sa mga Muslim countries, hindi pwedeng magkatipon sila ng Linggo at Sabado. Kaya ang pagkakatipon nila ron, inilagay sa araw ng Biyernes. No? Kasi holiday po sa kanila yon. Walang trabaho. Ganon din naman sa ibang mga lugar. Doon sa ibang lugar, ang pagkakatipon ng ibang kapatid, Sabado. Sa ibang lugar, ang pagkakatipon ng ibang kapatid, Linggo. Depends on the law of the country na para ang kapatid magkaroon ng kalayaang makipagkatipon. Kasi kung ipipilit mo na ang pagkakatipon ng Linggo, Biyernes yung holiday nila, walang dadalo na mga kapatid, maaalis sa trabaho. Kaya hindi masamang magkatipon ng anumang araw, gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano, araw-araw pa nga nagkakatipon sila So hindi issue yung araw. Ang issue, pagkakatipon. Kailanmat ginaganap ito sa intensyon na mag-aralan. Tandaan niyo po, ang intensyon ng pagkakatipon, mag-aaralan sa isa't isa. Ngayon, aalamin natin, para tayo yumaman sa pananampalataya, yumaman sa kaalaman, yumaman sa pananalita, kailangan ang mag-aralan ang magkakapatid. No? Aalamin po natin, ano po ba ang palatuntunan ng Diyos sa pagkakatipon? Mag-umpisa tayo dyan. Ano ang palatuntunan? Kumbaga yung program o yung mga gagampanan sa pagkakatipon. Basahin po natin ang 14:26 ng unang Korinto. Ano nga ito, mga kapatid, pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag,
may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ayan. Ang turo ng mga apostol, meron palang palatuntunan ng pagkakatipon. Pagka kayo'y nangagkakatipon, mga kapatid, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Maliwanag ano po? Tuloy natin sa 27, kapatid na Daniel. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kaniyang sarili at sa Diyos. Ayon. Yung palang pagkakatipon, meron palang disiplina yun sabi ng Apostol Pablo. Pagka nagkakatipon, bawat isa may awit. May isang awit. May isang aral. May isang pahayag. May wika. May isang pagpapaliwanag. Yung palang magsasalita ng wika, dapat may magpapaliwanag o mag-i-interpret ng kanyang sasabihin na wika. Maaring hindi naintindihan ng iba, dapat ma-interpret. Kagaya ngayon ang nangyayari po sa atin. Nagkakatipon tayo ngayon through technology, napapakinggan tayo sa Japan, napakinggan tayo sa Africa, sa Papua, sa iba-ibang lugar. May nag-i-interpret po dahil hindi naman naiintindihan ng lahat ang Tagalog. Kaya yung sinasabi ko sa Tagalog, itinatranslate po yan sa iba-ibang wika. Ang ating pagkakatipon, more or less nagkakaroon po ng 18 translations. Ang Tagalog, English, Portuguese, Spanish, Italian, German, French, Chinese, Japanese, Korean, Hindi, Nepali, Tok Pisin sa Papua New Guinea, Tui sa Ghana, Africa, Iwi sa Ghana, Africa, Sinhala sa Sri Lanka, Swahili at saka Bahasa Melayu sa Malaysia. Kasi utos po ng Diyos yan na pagka magsasalita ng wika, ang ibig sabihin ng magsasalita ng wika, hindi wika noong kausap mo. Ibang wika sa kanila. Ang tawag doon, other tongues. No? Strange tongue. Parang stranger, nasa gitna ka ng Pilipino, stranger ka. Kaya strange tongue. Nagsasalita ka sa mga Pilipino, yung iba, hindi naman Pilipino, hindi makakaintindi. Dapat may mag-i-interpret o magpapaliwanag. Basahin nga natin sa English, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, Isahan mo let sa 14:26. how is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Ayan, sabi sa Biblia, pag walang mag-i-interpret nun tumahimik ka. Itong mga pastor ngayon, makapagpahanga lang nagsasalita ng kung ano-anong inimbento nila. Halatang-halata mo namang nagsisinungaling, wala naman nagpapaliwanag, paano maiintindihan? Tingnan niyo itong isang mokong na ito, na pastor na taga rito sa Brazil.
Abay, daldal ng daldal, may nag-i-interpret daw. Pero ano, mali ang, hindi totoong nag-i-interpret, naloloko lang. Oh? Tingnan niyo itong parting ito, papakita ko na lang sa inyo ang kapiraso. তুমি হাইতে কলমিকো I'm that need to kill fly তুমি only come us I'm making night to fall feet Quanto mais orarem, I'm night to vestido quanto mais chorarem, I'm making us tuite mais sentirão o vosso vazio I'm making us suyo e a distância que estão de mim. I'm making us tuite Mas quanto mais descerem, I'm making us eu também farei descer minha Tingnan glória. mo, panluloko sa kapwa Panluloko tingnan mo Hyundai sinit solo sopobist. Quanto mais oraring. Tapos, sabi, rabeng, lagay nyo sa screen, rabeng guides durate safe sort. Quanto mais oraring. Ang ditskilyas siyang kagachin. Quanto mais disereng. Alam mo niloloko kapwa Kasi, kung i-interpret mo, dapat, yung interpret mo, pareho nung ini-interpret mo, bawa inulit niya, quantumize, dapat, yung susunod na sasabihin mo, quantumize, pareho rin nung una, quantumize. Pansinin nyo nakalagay sa screen nyo, mga kababayan, Hyundai sinit sofo bait, quantumize urareng. Ang kahulugan nun sa Portuges, gaano pa karaming pagdadasal, no? Tapos, yung isa, quantumize urareng. Gaano pa karaming pagluha. Tapos, yung isa naman, quantumize disereng. Gaano pa karaming pagpapakababa. Yun ang ibig sabihin sa Portuges. Pero yung pinanggagalingang ini-interpret daw, hindi magkakapareho. Yung Hyundai sinits, palagay mo, yun na nga yung quantumize. Hyundai sinits. Ba't dun sa kabila quantumize naman, rabing guides, durate. Doon sa kabila naman, ang ditskilya siyag. Ano ba yan? Di panluloko, hindi totoong ini-interpret. Niloloko lang yung mga tao. Nagpapahanga lang yung pastor. Eto pa isa, kilala nyo ito. Namang nagpapaliwanag, daldal ng daldal Bawal ng Diyos yan Sabi ng Biblia, eto, kung walang tagapagpaliwanag, kung walang interpreter, 14:28 uli, kapatid na Daniel. Basahin mo sa Tagalog at Ingles. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. In English, ang sabi, But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. o kita mo, pag walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Hindi ka magsasalita. Magsalita ka lang sa Diyos, ikaw lang mag-isa. Hindi ka rin lang naman maiintindihan Walang magpapaliwanag Tingnan nyo itong isa pang ito. Pakita natin. May nagpapaliwanag ba? Wala. Ba't daldal ka ng daldal? Di ka sumusunod sa Biblia. Pag walang magpapaliwanag, walang makakaintindi, tumahimik ka. Daldal ka ng daldal, kumpas ka pa ng kumpas, wala naman nakakaintindi. Ito namang mga miyembrong napagluloko ni Satanas, ayun, tuwa naman, palakpakan, hindi naman naintindihan yung pinagsasabi ng pastor nila. Paano yan? Paglabag sa Biblia yan. Pag walang interpreter, tumahimik ka, keep silence. Ba't sigaw ka ng sigaw? Di nagpapahanga ka. Kunyari, marunong ka mag-speak in tongues.
Ang speaking in tongues sa Biblia, hindi naintindihan itong mga ito. Speaking in tongues is speaking an existing language. No? Yung pagsasalita ng wika, pagsasalita ng wika na nag-e-exist, ginagamit ng tao. No? Kaya lang, merong hindi nakakaintindi kasi, halimbawa, magsasalita ka ng Panggalatok, hindi ko naintindihan yun, kailangan ko interpreter doon. Buti pa Ilocano, kahit ano sabihin mo sa Ilocano, maintindihan ko eh. Sa Cebuano, maintindihan ko rin. Pero pagka Ilocano, pagka Panggalatok, malayo kasi sa apalit yung Pangasinan, di ko maintindihan eh. Naguguluhan ako, biro mo ang kanilang Panginoon, katawan. Paano ako yung iglesia? Iglesia ay katawan din. No? Parang naguguluhan ako, kaya hindi ako marunong ng Pangasinense eh. Pero napakalalim ng ano niyang Pangasinense, pati yung pagbigkas niyan. Ano yung 4? Lagay mo nga, wala so saksake alaman. Wala so saksake alaman. Kaya hindi ko maintindihan talaga itong Pangasinan. Baliktad siya sa alam ko. Sa Pangasinan, yung wala, meron. Wala so saksake alaman. Ibig sabihin, may isang katawan. Tan saksake kaya espiritu. May isang espiritu. Singgasay in katawag yumet ed saksake ya ilalo ed akatawagan nyo. No? Tapos sa 5, sake akatawan. Yung katawan, Panginoon sa kanila. Sa Tagalog, ang katawan yung ano eh. Kaya hindi ako matuto ng Pangasinense. Kasi po, baliktad, yung meron sa kanila. Paguguluhan ako talaga. Kaya parang ganun din ako nangyayari sa akin dito sa ibang mga wika eh. Pero nagpipilit sana ako. Kasi ang pagsasalita ng wika, hindi naman bawal yan eh. Halimbawa, magpo-Portugis ako. Dito sa mga taga-Brazil, Portugis sila eh. Sa mga taga-Africa, meron ding nagpo-Portugis doon ng wika. Pero pagka nagsasalita ako ng Portuguese, kailangan mag-interpret sa English kasi may nakikinig na English. Yun ang ibig sabihin. Magsasalita ka ng wika, may interpreter. Paano mai-interpret kung hindi mismo naiintindihan nung nagsasalita at saka nung nakikinig? Kaya itong ginagawang ito ng taga Mindanao, daldal kung ano yung pinagsasasabi, wala naman nag-i-interpret. Sabi ng Diyos, pare ko, sabi ng Diyos, tumahimik ka. Huwag kang magdadaldal ng ganyan kasi kung walang mag-i-interpret masama yan. Ngayon, balik tayo. Kailangan ko lang itong sabihin mga kapatid para wag kayong mailigaw Ang pagkakatipon, unang-una, bawat isa sa inyong wika, pag nagkakatipon, bawat isa sa inyo may awit. No? May isang awit. Yun palang pag-awit, pag nagkakatipon tayo, mahalaga yun. Kaya sa ating pagkakatipon, umaawit po yung choir, nangunguna sila. Pagka may physical tayong pagkakatipon, nangunguna yung choir, sumusunod yung kongregasyon. Hindi ang choir lang ang sa Iglesia ni Manalong, umaawit yung choir lang Sa atin, umaawit ang choir, nakalagay yung letra ng awit sa screen o kung saan man yung tawag doon, ano tawag doon sa kapatid na Daniel? Sa Tagalog? Yung screen? Sa telon po. Sa telon, sa tabing. Sabi nga sa pelikula, pinilakang tabing. Ang awit, inilalagay natin sa screen, sa telon, para makaawit pati kongregasyon, hindi lang yung choir. Kasi ang bawat isa dun sa nagkakatipon, dapat mayroong awit. Awit ng ano yan?
Alamin natin muna anong awit, rock and roll o kaya ballad, anong awit yung aawitin. Basahin natin ang Colosas 3:16, mga kapatid. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ang liwa-liwanag, yung palang awit na ukol sa Espiritu, makalangit na mga awitin. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ito'y awit ng pagpupuri sa Diyos, yung imno. Pagpupuri sa Diyos yun. Yung mga salmo. Pagpupuri yan sa Diyos, ang tawag dyan, mga songs of praises. Inaawitan natin ang Diyos. Hindi ang inaawitan mo si Maria. Mali. Ang aawitan mo ang Diyos. Tandaan nyo, 102. Basahin natin sa awit. 22 ng awit. 92:1, kapatid na Daniel. Ang tagal ilagay sa screen. Ano ba naman kayo? Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ayun, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon, umawit ng mga pagpuri sa kataas-taasan, sa pangalan ng kataas-taasan. Kaya sa pagkakatipo ng magkakapatid na Kristiyano, umaawit sila ng imno at saka salmo ng pagpuri sa Diyos. Hindi si Maria. Naku po, sa Katoliko ang inaawitan, puro si Maria. At saka mga santo. O San Roqueng mahal na santo, kay ganda ng gawa mo. Pagkaduki iniwan mo, nag-anyo kang peregrino. Mas alam ni Brad Danny ito eh. Brad Danny, pakiawit mo nga ito. Andiyan ka ba? Wala po. Wala po siya, Brad Eli. Ikaw, Sis Luz, alam mo ba itong awit ni awitan si San Roque? Hindi po. Ikaw, Brad Roland, alam mo ba yung awitan si San Roque? Wala din po siya. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo, hindi ko alam awitan si San Roque kasi hindi naman yun ang utos ng Biblia na awitan mo. Sa pagkakatipo ng magkakapatid, ang aawitan natin ang Diyos. Tapos sa awit natin, magpapaalalahanan tayo sa isa't isa, magtuturuan tayo sa isa't isa. Kaya meron tayong awit na makalangit na nagpapaalalahanan. Kapatid, puso mo'y lakasan sa ating gawang kabanalan, manalangin sa gabi't araw sa Diyos Ama na lubhang banal, Ama naming mairugin, anak mong lumuluhay iyong kupin. Tanggap, Ama, ang pagdaing nitong humihibik mong alipin. Awit ng pagpapaalaala sa kapatid,
awit ng pagpuri sa Diyos, yan yung mga himno, mga salmo, mga awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Ang Diyos ang aawitan, hindi si Maria. Basahin natin sa 6 na wika. Papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayod, diha sa tanang kaalam, nga magtinudloay ug magtinambagay kamo ang usa-usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon, nga manag-ambahan kamo uban ang grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. Manok na nga nasangganap ke kayo ing amano ng Kristo. King sablang kabyasnan, mituturwanan kayo at miyuyusukan ing metong at metong king salmos at kapurian at dalit adikil king espiritu. Dalit ang makikalam karingke kong puso king Dios. Isao ni Kristo, agtaeng kumakada kayo, asibabak nang iti amin na kinasirib, nga agsisinuro kayo. Ken agbibinnalakad kayo, babaen kadagiti salmos, ken imimno, ken na espirituan akan kansyon, akan kantaan nyo siyayaman kadagiti puspuso yo iti Dios. Mag-erok lugod na magsupay sa saindo ang tataramo ni Kristo. Sa bilog na kadunungan na magpaturuturokdo asin magpasaradol-sadol nin mga salmo, asin mga imno, asin mga awit na espiritual, na mag-awit na may biyaya sa saindong mga puso manungod sa Diyos. Papuya ang pulong ni Kristo sa inyo sing mabuganaon sa nagatinudloay kag naga linaygayay kamo sa bugos nga kaalam, kag may mga salmo, kag mga ambahanon, kag mga kalantahon nga espirituhanon sa pagpasalamat sa Dios sa inyo mga tagipusoon. Ayun, utos yan sa bagong tipan, umawit sa Diyos, mga salmo, mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu. Kundi ba naman itong mga iglesia ni Kristo na 33 AD raw sila, bawal gumamit ng piano, bawal gumamit ng organ, bawal ang gitara, malaking katarantaduhan na naman yan, isa namang naimbento na yan. Dapat daw a cappella, walang musical instrument, galit sila sa music, anti-organ. Church of Christ, anti-organ, nakadiskusyon ko sa Angeles. Sabagay, mabuti naman na nangyari. Pagkatapos ng diskusyon, yung mga miyembro niya umanib sa atin. Nasa Biblia, ba't yung ipagbabawal ang musical instrument? Nakasulat, salmo. Magpapaalalahan sa salmo, sa himno. Yung salmo po, ang kahulugan nun sa Grego, salmos. Ang kahulugan ng salitang salmos, may musical instrument yon. Ilagay natin sa screen. The word salmos in Greek implies an ode, a song, accompanied by musical instrument. Pakinggan nyo itong pakahulugan ng diksionaryong bibliko sa salitang salmos. Kapatid na Daniel. Ito po, from Greek 5567, a set piece of music that is a sacred ode, accompanied with the voice, harp, or other instrument. A psalm, collectively the book... Accompanied an ode, a sacred ode, isang banal na pagpupuri o pag-awit na mayroong akompanimento ng boses, ng arpa o other musical instrument. Hindi naman bawal. Itong nakain itong mga talagang itong mga pastor ngayon. Kung hindi kayo mag-aaral, magiging biktima kayo ng lahat ng kagaguhan itong mga pastor sa ating panahon. Biro mo, Iglesia ni Cristo, anti-organ daw sila. Ba't kayo nagalit sa organ? Hindi naman masamang gumamit ng musical instrument. Mula pa sa panahon ng patriarka, ang mga kumakanta ng awit sa Diyos, gumagamit ng musical instrument sila.
Nung panahong una pa, pakinggan nyo ha, 92:1 ng awit at 3. Kapatid na Daniel, ulitin natin yung 2 at saka 3. 1 at 3. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, na may panugtog na may 10 kawad at may salteryo na may dakilang tunog na alpa. Sa English yung 3. Basahin mo yung 3. Ano yun? Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. Kita nyo, paano bawal yan? Paano bawal yan? Hanggang dun nga sa langit, may musical instrument pa rin eh. Pag naging dapat tayo eh. At saka yung mga nasa langit, may mga musical instrument sila rin. Paano naging bawal? Para sabihin ngayon itong Iglesia ni Cristo na hindi kay Manalo, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, 33 AD. Hindi raw sila gumagamit ng musical instrument. Bakit? Siguro nakulokoy nung pastor nila. Wala sa Biblia kasi nasa Biblia, yung Psalms, merong musical instrument na kasama yon. May boses, may musical instrument. Kagaya ng mga ginagawa ngayon ng... At miski nga sa langit merong musical instrument Pagkakuha niya ng aklat, 5:8, kapatid na Daniel, ng Apokalipsis. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit. Kita nyo, nag-aawitan nyo, 24 elders na nasa langit, pati yung 4 na nilalang na buhay, nag-aawitan sila na kumakanta sila, may arpa sa kanilang kamay. Ibig sabihin, may harp. Musical instrument yon, stringed instrument. Ayan yung harp po. Sa langit meron Pakatapos dito bawal. Anong bang katarantaduhan itong mga pastor ng Iglesia ni Cristo na anti-organ 33 AD? Baka may kakilala kayong kamag-anak nyo dyan, niluloko yung mga yan. Mga kapatid, hindi bawal na gumamit ng musical instrument sa pag-awit sa Diyos. At katunayan, pagka medyo sintonado ka, pag may musical instrument, natutuwid yung pagkadisintonado mo. Nadadala ka nung ganun yun. Para sabihin mo, bawal yung musical instrument, isa na namang aral na mali yan. Ba't natin kailangan pag-aralan ng doktrina ni Kristo? Para maliwanagan ninyong buong-buo ang pasikot-sikot ng katotohanan nasa Biblia. Meron bang magtsatsaga sa inyo ng ganito, mga kapatid? Pagtanong nyo. May magtsatsaga sa inyo na magpupuya tayo gabi-gabi, iniisa-isa sa inyo. Kaya nga sabi nung iba, ngayon ko lang po narinig. Kasi nga wala nga nagtuturo Pero sa Biblia, talagang sa pagkakatipon, may pag-awit, mga kapatid. Aawit tayo ng papuri sa Diyos, hindi naman masamang umawit na may musical instrument. No? Kung meron ngang complete orchestra, lalong mas magaling na ma-dedicate natin sa Diyos na lahat ng magagawa natin, makaawit tayo ng maganda para sa Kanya. Kasi ang Diyos nalulugod pagka inaawitan natin siya ng mga awit ng pagpuri. Nasa Biblia po yan. Utos ng Diyos yan sa pagkakatipong Kristiyano. Mag-aawitan tayo. May awit. Bawat isa sa atin, aawit tayo sa Diyos ng awit. Alam nyo bakit mahalaga sa awit ng pagpuri? Sa kasaysayan ng Biblia, ang awit po,
pag naririnig ng mga demonyo, yung awit ng pagpuri sa Diyos, lumalaya sa mga demonyo. Basahin natin ang unang Samuel 16:23. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa harapan ng Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kaniyang kamay. Gayon, nagiginhawahan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Ano? Yan palang masasamang espiritu, pagka ikaw ay aawit ka ng papuri sa Diyos, lalayas yan. Kaya sa iglesia ng Diyos, wala tayo nung ginagawa ng mga pastor na magdadaldal, sisigaw, "In the name of Jesus! Cast out! Cast out! Cast out!" Parang si Almeida nung araw, "Cast out! Cast out!" Hindi mo na kailangan i-cast out pa. Umaawit pa lang ang kongregasyong Kristiyano, lumalayas na masasamang espiritu. Hindi ka, meron mo ka bang makikita sa Biblia? Mga Kristiyano nung araw nag-cast out, cast out, cast out pag nagkakatipon. Cast out, cast out, cast out! In the name of Jesus! Cast out, cast out, cast out! Nagdadaldal na ganun. Walang ganyan sa pagkakatipong Kristiyano. Kasi sa pagkakatipong Kristiyano, sa umpisang umaawit ka pa lang, lumalayas na yung masasamang espiritu na yan. Ayaw nila nung awit ng papuri sa Diyos. Yung awit ng mga solemne, mga ode, mga psalms, hymns, ayaw nila niyan. Ang gusto ng demonyo, magulo. Ayaw nila nung awit ng kapayapaan, yung awit na penetrating to the heart. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Lord, my God, to thee. How great thou art, eternally. Your name I'll praise, forever it will be. How great thou art, resounding in eternity. And thou minyaw makan tati Señor. Quao grandes tu, quao grandes tu. Ayun. Pagka umaawit ka ng papuri sa Diyos, nagagalit ang demonyo, lumalaya. Parang yun nangyari kay Saul, may masamang espiritu kay Saul, para maginhawahan siya. Ang ginagawa ni David, tinutugtog yung arpa, umaawit siya ng papuri sa Diyos, lumalayas yung masamang espiritu. Kaya pala inutos yun may awit Nakakatulong pala yun sa atin para layuan tayo ng masamang espiritu. At sa pamamagitan ng awit na yon, ng papuri sa Diyos, parang nagkakaroon tayo ng bakod, nababakuran tayo para wag makapenetrate ang masamang espiritu. 37:2 ng awit. Ikaw ay aking kublihang dako, iyong iingatan ako sa kabagabagan, iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Yung awit ng kaligtasan, awit ng papuri sa Diyos, awit ng mga himno, salmo, parang pangkulong yan Kukulungin ka ng Diyos ng kaligtasan ng awit ng kaligtasan. Kaya mahalaga po yung pag-awit sa Diyos. Ang totoo naman, mga kapatid, talaga namang yung awit, di ba napakaraing pinaggagamitan yan? Inaawitan mo tatay mo, "Oh my Papa, to me he was so wonderful." Inaawitan mo nanay mo, "Mama, I miss the days when you were here beside me." Inaawitan mo bansa mo,
Diyan, parang, anong sabi doon? Ano pangalan nun? Paano umpisa? Bayang magiliw. O, di ba? Inaawitan mo bansa mo. Inaawitan mo ang nobya mo. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Mahahaba tayo, kapatid na Daniel. Lala tayong oras. Bukas ko na lang po itutuloy yan. Mahalaga po sa pagkakatipong Kristiyano ang pag-awit sa Diyos. Maraming benepisyo yan. Tuloy natin bukas kung lolo